Sabi ni Senator Robin Padilla, wala siyang record ng pagsisinungaling, mga tol. Naniniwala po ba kayo na hindi po sinungaling itong si Robin Padilla? Kasi sa mga development po ng mga issue, kaugnay po ng kinakaharap na legal na problema nitong si Bato de la Rosa at kung saan pinagbibintangan, ito pong si Robin Padilla na tumulong sa pagtakas ni de la Rosa, tahimik lamang po siya. Tinatanong nga po siya ng yes or no lamang nito pong si Mel Tiangco, di po siya makasagot. Di ba kapag ka ikaw ay tinanong at alam mo naman ang kasagutan at minarapat mong manahimik, masasabi na nating nagsisinungaling ka? Kasi simple lang naman eh. Kung alam mo, dapat sabihin mo. Pero bakit ayaw magsalita ni Robin Padilla? Kasi alam niya ang katotohanan at ang katotohanan na yon lumabas po ngayon sa pamamagitan po ng hindi nagsisinungaling na ebidensya ayon po kay Gasa Belgas. Ang mga CCTV footages kung saan nakitang tumakas ito pong si Bato de la Rosa ay viral na po ngayon sa balita. Pero bago po natin puntahan yan, ito po yung ilan sa mga bahagi ng pagtatanong ni Mel Tiangco dito po kay Robin Padilla. Pakinggan at panoorin po natin ito, mga tol. Sana po, antayin na lang po natin yung formal investigation. Opo. O sige, Senator, ganito na lang ha. Meron kami inihandang video. Panoorin po natin. Isang SUV, nakunan kasi ng GMA News palabas ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw. Nung Huwebes po, nung May 14. Ang plaka po niyang sasakyan puting yan, although binler namin, bilang respeto, ito po ay pareho ng plaka ng sasakyang sinakyan daw ni Senator Bato. Paalis ang Senado. Batay sa report niya na binigay sa GMA News. Ngayon, sasakyan niyo po ba itong puting nakuna namin ito, Senator? Yan. Kotse niyo pa ba yan? Po ba yan? Hindi niya itatangko yan, mga tol. Yan ha. Narinig po ninyo kasi di nga siya nagsisinungaling daw eh. Kitang-kita naman yung kotse kaya di niya na maitanggi. At ano ang bearing ng kotse na yan, Fortuner, sa issue ng pagtakas ni Bato de la Rosa? In-identify na po iyan ng ating kapulisan. Pero siyempre, tuloy muna natin ang pakikinig po dito. Opo, sasakyan ko po yan. Nakita nyo naman, ha? Yan ang pinaka-humble na sasakyan dito sa Senate. Humble ha? Nakasakay mo ba yan? Nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Yun ha, tinanong siya. Kung ikaw alam mo ang sagot, tapos magdadahilan ka lamang, di ba pagsisinungaling na yon? Tapos sasabihin niya dito sa interview na ito, walang record ng pagsisinungaling itong si Robin Padilla? Nung nakunan niya? Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Ngayon, lumabas na ang resulta ng investigasyon. Tingnan natin kung ano magiging sagot nitong si Robin Padilla kapag tinanong muli siya ng media. Opo, pero akin po yan. Opo, kayo ba nakasakay doon? Na kotse ko po yan. Yan. Kayo ba ang nakasakay dyan? Di niya rin sasagutin. Sir, nakasakay ba kayo dyan? Antayin na lang po natin yung hindi pwedeng itanong. Investigasyon po. Eto na. Mga tol. Dito po sa mga CCTV, nakita si Bato de la Rosa at Robin Padilla. Bahagi po ito ng CCTV, screen grab po ito, kung saan nakita siya, yan si Robin Padilla, tapos si Bato de la Rosa, at saka, syempre, Robin Padilla, Bato de la Rosa, sa parking area na po ng Senado. Ngayon, paano ba nakatakas itong si Bato sa Senado? Basahin po natin ito pong balita ng GMA News na hango po sa naging press conference kanina lamang ng CIDG director. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Sino po ba yung director ngayon ng CIDG? Anyway, malabo yung pagkakasulat po dito. Pero mamaya babalikan po natin yan. At what we know so far, paano nakatakas ng Senado si Bato de la Rosa? Ito po, hawak ng PNP ang CCTV kung saan makikitang magkasunod na lumabas sina Senator Robin Padilla at Senator Bato de la Rosa papuntang parking ng Senado noong May 14, 2026.
2:30 po ng umaga, sa CCTV na kuha sa loob ng Senado, makikita si Senator Robin Padilla na nauunang naglalakad, kasunod ang isang babae na nakakap na may dalang mga bag. 2:31 in the morning, makikita si Senator Bato de la Rosa na dumaan din sa CCTV na nakasuot ng jacket at cap. Kita rin si Senator de la Rosa na lumabas sa CCTV ng parking. Ayon sa official report na nakuha ng GMA News mula sa isang mapagkakatiwalaang source, 2:30 in the morning, umalis si Senator Bato de la Rosa sa Senado. 2:32 in the morning, lumabas ang isang puting Fortuner sa Senado. Batay sa video ng GMA News, yung napanood po natin kanina. 2:35 in the morning naman ang timeout ni Senator Robin Padilla batay sa logbook ng Senado. Lumabas din ang puting sasakyan na may tatak na PNP bandang 3:03 in the morning. Kinumpirma ni Pasay Police Chief, Police Colonel Joselito De Sesto na siya ang sakay ng puting police vehicle pero mariin niyang itinanggi ang mga alegasyon sa social media na may ineskortan silang personalidad. At ito po yung mga CCTV tinutukoy po doon sa binasa po natin. Dito, makikita po ninyo ang paglabas ni Senator Robin Padilla. Yan, nauna po siya ng ilang mga segundo. And then maya-maya, meron pong kasunod na babaeng nakakap. And thereafter, si Senator Bato de la Rosa. Bumalik pa nga si Senator Robin Padilla, siniguradong nandoon si Senator Bato de la Rosa. And karugtong po niyan, syempre yung pagbaba po nila sa parking area. At ito po yon, no? Yan. Sa parking area, makikitang unang lumabas yung babae, sumunod si Robin Padilla, sumunod ito pong si Bato de la Rosa. O, yon. Hindi na nakita doon. Pero dito sa isang view ng CCTV, makikita nyo po dito na yung Fortuner, eto nga po yun, Fortuner na sinakyan ni De La Rosa. Siyempre, diyan po sila papasok, ano? Ay, hindi pala naka-play. Yan. Oh, yun. Oh, makikita nyo po, yun, no? Oh, nakaabang yung Fortuner. At sumakay si Senator Robin Padilla. Okay, sumakay si Senator Bato de la Rosa. Kung pagbabasihan po natin tong video mga tol, hindi si Senator Robin Padilla ang nagmamaneho ng Fortuner. Kasi, yan kita naman natin dito po sa video, yan lalabas po sila mula po doon sa Senado. Tapos yung si Senator Robin Padilla, yung nakabarong, sumakay dito po sa passenger seat sa likuran, kaliwang bahagi. Tapos sa kanang bahagi, hindi natin nakita, pero doon gumawi si Senator Bato de la Rosa. Kaya ang isa sa mga hindi totoong lumabas na impormasyon, kung ang pagbabasihan natin ngayon, ito pong video, ay nagmamaneho ng Fortuner, ito pong si Robin Padilla. Sapagkat nakita po natin na ang nagmamaneho po ng sasakyan ay hindi kita doon sa loob ng sasakyan na Fortuner, pero kita natin na pumasok sa likuran, upuan, sa likod mismo ng driver, si Senator Robin Padilla. No? Pag tagni-tagniin niyang mga ebidensya na yan, tingin ko wala nang lusot itong si Senator Padilla. At kaugnay naman po ng kaguluhan diyan po sa Senado noong May 13 ng gabi, ang CIDG po natin ay nagrekomenda rin po na sampahan ng kasong kriminal para sa paglabag sa Private Security Services Industry Act. Ito pong si Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at 2 pang OSAA personnel for alleged, again, violations of the Private Security Services Industry Act. Uulitin lamang po natin, nirerekomenda po ng CIDG na sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act. Oy, hindi pala nakalagay dito. Kung hindi, ito pong Private Security Services Industry Act, no? Mga bagong batas po ito, kaya hindi ko na masyadong
kabisado. Unlike before, nung ako pa yung nagtuturo ng Industrial Security Management, lahat ng mga batas na may kaugnayan, yung mga lumang batas, medyo memorize ko. Pero ito, hindi na. No? Kaya sa puntong iyan, ito yung bahagi ng press conference kanina kung saan kinumpirma nga talaga ni CIDG Director ang pagsasampa po o ang rekomendasyon ng pagsasampa ng reklamo kina Mau Aplasca. Pakinggan po natin ang direktor po ng CIDG. 1197. So, to be clear, are you going to recommend any charges or violation of that law by the OSA? Opo, we will be as directed by the SILG and GPNP. We will be transmitting our findings sa Department of Justice po. Findings and recommendation. It is up to the Department of Justice to reassess po yung yung findings namin. Okay. Things is the violation of Republic Act 917. Yes. Yon, Republic Act 11917 or yung Private Security Industry Act, ano? At yan po ay seryosong krimen sapagkat kriminal na paglabag sa batas po yan na may kaparusahan po ng pagkakakulong. At ang mahaharap dyan, posible, depende sa magiging appreciation ng Department of Justice, ay ito pong si retired Major General Mau Aplasca at saka yung dalawang OSA personnel. Kawawa naman yung dalawang OSA personnel kasi malamang sa malamang mga tol, pangkaraniwan lang ang buhay ng mga yon. Security guard lang naman, o security guard po ang mga yan, wag natin ilang. Security guard po ang mga yan. It happens na nasa Senate of the Philippines po sila, pero wala po silang law enforcement functions. Tapos nagpaputok pa po sila ng baril. Kaya bukod pa dyan sa maaaring kaharapin nilang kaso na yan, baka kasama din sila sa pwedeng sampahan ng kasong illegal discharge of firearm. Ngayon, meron din pong pahayag, ito pong si Senator Rapi Tulfo, no? Kaugnay po ng nangyari sa Senado last May 13. At ito nga po yung saloobin niya, basahin ko lamang po sa inyo. If you look at the military perspective, for me, walang attack doon. Kasi nag-warning shot naman o nag-warning shot sabi ni Sergeant at Arms Tapos ngayon gumanti itong isa. So sila lang nag-aaway dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Tama lang yung pagsuspindi doon sa Sergeant at Arms dito and then dapat pati yung taga-NBI na gumanti pareho dapat silang parusahan. O yan po ang pahayag ni Senator Rapi Tulfo. Pero ako kung tatanungin nyo ako mga tol, ang aksyon ni Sergeant at Arms, suspended Sergeant at Arms, Mau Aplasca, hindi ako naniniwalang wala pong go signal yon ni Alan Peter Cayetano. Kung matatandaan po ninyo, nag-meeting pa yung dalawa bago po mangyari yung komosyon. Matapos na mag-usap ni Aplasca at ni Cayetano, nagsuot na ng best ito pong si Aplasca at tinipon niya yung mga USAA, kasama na rin po yung mga nakadetail na pulis doon at Philippine Marines. At after that, doon na nagkaroon po ng komosyon at nagkaputukan na. Ngayon, ito pong nagmamagaling na senador na si Robin Padilla, ipinagtatanggol siyempre si Mau Aplasca. Kaya ayon po sa kanya, bagamat binasa na natin kanina ito, ulitin ko lamang, pinangangatwiranan niya yung pagpapaputok nitong si Mau Aplasca. Basahin ko po sabi ni Robin Padilla, isa lang ang batid ko na katotohanan. Si Sergeant at Arms Mau Aplasca ang nagsagip sa mga buhay ng nasa loob at labas ng Senado. Mariin po natin niyang kinokondena sapagkat hindi po yan totoo. Kung sinasabi ni Robin Padilla na batid niya ang katotohanan sa pagpapaputok ni Aplasca na nagsagip sa buhay ng mga nasa loob at labas ng Senado, yan po ay malaking kasinungalingan. Kasi paanong mangyayari na nagsagip yan kung yan nga mismo ang naglagay sa alanganin sa buhay ng mga nasa loob ng Senado? Biruin mo, indiscriminately magpapaputok ka ng barel sa loob ng isang enclosed
space katulad po nung second floor na yan na ang tanging lalabasan ng bala ay syempre yung mga karatig po na establishmento nito at doon sa parte ng putukan, yon ay ang GSIS. What if may mga tao sa GSIS dahil sa indiscriminate firing na ginawa nitong si Aplaska at ng mga kasama niya may tinamaan? No? E di, paano mo ngayon masasabing nagsagip sa buhay ng nasa loob at labas ng Senado yon? Kung tutuusin, maliwanag na yun po ay magpapahamak pa sa buhay ng mga nandoong tao. Ang warning shot, sabi pa dito nitong si Robin Padilla, ang warning shot niya at warning shot ng NBI ang nagpakalma ng sitwasyon at nagpatunay na friendly forces sila pareho at nagkulang sa tamang koordinasyon. Hindi po totoong walang tamang koordinasyon mga tol Kasi unang-una, kung ang pag-uusapan ay sa pagitan ni Aplaska at nung NBI, nagpakilala na po yung NBI. NBI agent. Bakit kailangan pang paputukan? Sinasabi ni Aplaska kasi nagtaas daw po ng barel yung NBI agent. Pero pinabulaanan po yan ng investigasyon ng PNP kasi nakita sa CCTV na hindi po nagtaas ng barel ang NBI. Oo, nagpaputok ang NBI bilang self-defense for tinatawag nilang cover fire. No, kasi pinapuputukan na sila Kaya para magkaroon ng kaunting protection para sa parte ng NBI, nagpaputok din po ito ng 5 beses ayon sa investigasyon ng ating kapulisan. At yon ay maliwanag na hindi po pagkakamali ng NBI kung hindi pagkakamali ni Aplaska. Hindi dapat siya nag-warning shot. Taliwas po dito sa pinagtatanggol na pananalita nitong si Robin Padilla. Ayon pa dito kay Robin Padilla, hindi pinairal ng 2 panig ang combat high, kaya nauwi sa mapayapang pagtatapos ng kaguluhan. Alhamdulillah. Ewan ko kung anong ibig sabihin nun. Walang nasakripisyo na buhay sa kalituhan na ito dulot ng mga dayuhan. Dinamay pa ang mga dayuhan. Decision making yan. No? At mali ang naging decision making ni Aplaska. Ewan natin kung inutos po yan nitong si Alan Peter Cayetano. Pero lahat po ng mga eksena na ito pumabor para kay Bato de la Rosa. Kasi dahil po sa pangyayari na yan, nag-relax po ang NBI, partikular ang ilan sa mga personalidad na otoridad natin doon sa Senado. No, ipinagkatiwala ng lubos yung pagbabantay kay Bato de la Rosa para mag-cool down. No, hindi na mag-escalate pa yung sitwasyon. Pero tinake advantage ninyo, particular ikaw Robin Padilla, dahil sinamantala ninyo yung relaxing ng security. At doon itinakas mo kasama ng mga kasabwat ninyo itong si Bato de la Rosa. Sabi rin dito sa balita ng GMA News na nakabase rin po doon sa press conference ng CIDG director kanina, walang unlawful aggression. Yan Sa findings ng Criminal Investigation and Detection Group, walang umanong unlawful aggression mula sa National Bureau of Investigation. At sila ay nagsasagawa lang ng self-defense. Pakinggan natin ang press conference ng director po ng CIDG. Makikita po dito, this proves na walang attacking nangyari. Because after 5 shots, after receiving the order sa video not to engage, the 2 NBI agents, nakipag-link up na sila doon sa common force na tao nila, kasama nila. You will see na nang bumaba sila, walang po nakarelate na tropa ng NBI para mag-engage or lusubin yung senator na Malamang totoo yung sinasabi mo, John Mike TV, na talaga yun ang plano para umalis ang mga NBI at yun, successful ang escape plan nila. Ako, naniniwala ako na senaryo lahat yan mga tol. Pero syempre, hindi naman pwedeng ang pagsasampa ng kaso ay nakabase lamang sa ating mga hinala. Dapat nakabase po ito sa mga ebidensya. So far, ang mga ebidensyang nakalap, mga CCTV footages na nagpapakita talaga kung sino yung mga may pagkakamali,
katulad ni Major Aplasca at ng mga USAA personnel at saka ito pong si Robin Padilla na kinansangkapan ang kanyang pagiging senador para po maging successful ang pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Sinasabi. So, pag-play mo. Hindi rin alam ng tropa ng NBI sa baba. Kung ano nangyari dito. Okay, next slide. Ito, Happy birthday sa iyo, Janice Cesar Loro. Maligayang kaarawan po sa inyo. yung pinapresent po namin na video, kami from the NBI agent na na-engage. Pakipay nyo. So, yan po si Ay hindi pala, ang may birthday pala si Bienvenido Diaz. Maligayang kaarawan sa inyo, Bienvenido Diaz. No, tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa balita. that was a statement sa akin nila na, the provocation started sa particularly case na Mao. The first shots were fired by Sir Mao. To a law enforcement officer who is in visible uniform. Yun ang masaklap doon, ano? Biruin mo, naka-uniform, merong NBI markings yung kanilang suot na vest. Tapos papuputukan mo, no? Baka hindi nga lang po ito illegal discharge of firearm eh. Baka direct assault pa po ang pwedeng kaharapin itong si Major Aplasca. Next. So, ito po, yung pagdating ng PNP na nag-clear sila. Next slide. We'd like to thank si Ma'am Sian. But you know, nakapit na kayo po sa PNP natin. So, we're just part of it. Makikita natin dito, masisisap natin sa video nito, na there was no plan, hindi organized, na talagang attacking or mag-breach ng sa Senate side ang NBI. Either overreacting rather, ang Senado sa pangunguna ng mga senador na kaya na nadala rin ang mga Office of the Sergeant at Arms personnel, no? Pero kung ang pagbabasihan talaga, yung ebidensya, eto may mga kasamang media personnel ang NBI sa GSIS area eh. Tapos meron ding mga media personnel sa Senate premises. Ngayon, yung GSIS, kino-ordinate ito sa Senate. Pati yung pagdidrill. Talagang nakitang opportunity lang ito sa aking pananaw, mga tol. Nakitang opportunity lang ito. I do not know the reason, pero sa aking espekulasyon, para magkaroon ng komosyon at magawa nilang itakas si Bato de la Rosa. No? At sana mas laliman pa ng ating otoridad ang investigasyon dito. Kasi hindi pa pwedeng ganyan-ganyan lamang. Ang laki po ng pambabastos na ginawa ng mga taong involved po dito sa institusyon po ng Senado at syempre sa rule of law. Biruin mo, isang taong merong warrant of arrest mula po sa International Criminal Court, dapat masilbihan ng warrant of arrest tapos itinakas ng tinakas nitong si Senador Robin Padilla, no? Kaya yung sinasabi po ngayon ng Department of Justice magpapalakas sa ating paniniwala na ito pong si Bato de la Rosa ay dapat po talagang maaresto. Ito po ang pahayag ng spokesperson ngayon ng Department of Justice ayon po sa balita ng GMA News. Iginiit ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na hindi foreign court ang ICC kundi isang international court na naglalabas ng international warrant
taliwas sa pag-question ng kampo ni Senator Ronald De La Rosa sa pagpapatupad ng ICC warrant of arrest na galing anila sa foreign court. Ayon kay Martinez in particular, Korte Suprema na ng Pilipinas ang nag-rule na may residual obligations pa rin tayo sa Rome Statute being a past member of the ICC. Ang sabi po is that during the time na miyembro tayo, may mga obligasyon tayo at whatever investigation was conducted at that time na member tayo, may effect pa rin po ngayon. Yun yung tinatawag na residual obligations. Ha? It doesn't affect our obligations. It's not a foreign court. It's not a foreign warrant. It's an international court and international warrant. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito sa CIDG Director. Personnel po they were even confused kung saan nanggagaling yung puto. And you can see na yung safety nila is also threatened during the time. And not all of them have firearms. Makikita po natin yan. Not all of them. So, pag-play. Oh, merong chismis. Ewan ko kung totoo po ito. Isingit na rin natin. Kasi maraming bubuwit sa Tweety Bird itong senator ni Jesus Palsis eh. Ano yung latest sa kanya ngayon? Ito po yung pinost niya mga tol. Nanginginig ako, sabi ni Jesus Palsis. Nagtatanong pa lang naman siya. Totoo ba? Denied daw ang TRO. Tropang trumpo. Hindi ko alam kung ano po yung tinutukoy dito ni Atty. Jesus Palsis. Pero kung ang naghahanap ng TRO ay si Bato de la Rosa at ito ang tinutukoy, di yari siya. No? Kung denied na, malinaw na senyales na po yan na dapat ipurso na siya ng ating gobyerno. At yung naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat magbago na at instead maglabas po sana ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng kautusan na dakpin na ito pong si Senator Bato de la Rosa. This is when yung incident happened on relief, when shots were already fired. So they are communicating. You can also hear doon sa radio na there was an order coming from the yung pinaka-head ng team, which I will not identify for this also. Explicit yung order po na do not engage. And ito NBA agents follow that order. Di ba kung marunong rumespeto itong OSAA, napakasimple lamang eh. Nagpakilala yung NBI agents. Di ba? NBI agent to. Oh. Tapos papuputukan mo kagad. Dapat ang ginawa nila, nirelay niya kagad yung impormasyon kay Alan Peter Cayetano being the Senate President. At ang gagawin ni Alan Peter Cayetano, simple lang. Tawagan si Director Melvin Matibag at kumpirmahin. Di ba? Eh hindi nila ginawa yun. Bagkos, agad-agad silang nagpaputok. Ngayon, nung nagkakaputukan na, may tumatawag daw kay Director Melvin Matibag. At sinabi naman ni Director Melvin Matibag sa tumatawag sa kanyang senador, walang tao dyan ang NBI sa loob ng Senado. Kaya kahit anong gawin nilang pagpipilit, hindi pa pwedeng akuin ng NBI yon dahil nasa GSIS nga ang NBI. At ayon nga po sa investigasyon, walang unlawful aggression na ginawa ito pong NBI. So all in all, ma'am, Master, there were 14 officials that were being observed. We have already conducted ballistic examination. Naisurrender na po sa amin yung baril na yung pinaka-update ko ngayon is that even the General Mao Plaska already surrendered his firearm and it's undergoing ballistic examination sa Crime Laboratory. The NBI
I'd like to thank you, NBI, for Ngayon, ang masasabi lamang natin dito mga tol, sa lalong madaling panahon, resolusyonan kagad yan ng Department of Justice. Lalong-lalo na itong si Senator Robin Padilla. No one is above the law. Kitang-kita po natin sa video kung paano niya po tinulungan si Senator Bato de la Rosa na tumakas. Si Senator Bato de la Rosa ay merong pong international arrest warrant. Sampahan sana kagad ito ng kasong obstruction of justice. Ngayon, idepensa na lang nila sa korte yung kanilang argumento na hindi tayo sakop, hindi sakop ng ating batas ang international warrant na ini-issue po ng ICC. Kasi kung hindi po agad masasampahan ng kaso ito, hindi magandang senyalis po ito sa ating mga Pilipino na porket senador ang involved, mabagal ang paghahanap ng pananagutan. Nangyayari na nga ngayon kay Sara Duterte. Kaya sana hindi na mangyari dito pa sa senador. No? Sa Department of Justice, umaasa po kaming magiging mabilis ang aksyon po ninyo. Nasa inyo na lahat ng mga ebidensya, ibinigay na ng PNP at hopefully kinalaunan, isampan nyo po ito sa husgado para magkaalaman na kung meron pong pananagutan si Robin Padilla o wala. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Ngayon ay May 20, 2026. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Magandang araw muli. Bye for now mga tol.